Mga kasayan, TMX125. Paano malalaman kung nagcha-charge o hindi? At yung nag-comment sa atin, basahin mo. Kasayan, paano malalaman kung nag-charge ang motor? Yung regulator, paano malalaman kung gumagana? Ba, ayos na, kabisado ah. Shoutout mo Shout out kay Dats Tayuan. ng Cotabato City. Ito siya kasayan ha. Okay, yung simpleng paraan na pag malalaman natin kung nagcha-charge. Pagbukas natin, kailangan natin ng voltmeter. Yan siya ha. Tumataas yung reading niya. Hindi yung kitang-kita ba? Hindi mo na makita, layo mo tsaka mo siya i-zoom. Kaya hindi nyo lang makita. Layo mo tsaka mo zoom. Pag malayo naka-zoom ka, hindi magre-reflect. Atras ka. Ayan, ganyan. Ibig sabihin niya kasi nagcha-charge sa ayan o. 14.5, 14.4. Ibig sabihin nagcha-charge to ha. Ito yung mga paraan kung bakit hindi nagcha-charge ang ating motor. So umpisahan natin dito. Dito kasayan sa ano, sa stator, meron ditong kulay ano, kulay dilaw at merong kulay pink. Alinman sa dalawang mabunot dito, kaya siya kasayan. Yan, nakabunot yung isa natin ha. Iba't ibang sakit kung bakit tayo nalolobatan. Pagka nakasaksak siya, kitang-kita. Okay. Pag yung isa naman yung nabunot, kasi ang nangyayari to, nagkakaroon ng umido. Nag-uumido yung nagkukulay berde. Diyan lang kayo mag-check bago kayo pumunta magbukas ng motor. Diba, mag-charge man siya ng paisa-isa, bali wala rin yun. So, hindi kagaya pag nakakabit. Kagad. Ngayon naman, ito naman yung paraan para malaman natin kung buo siya kung buo o wala pa siyang mga grounded. Ubutin natin. Dapat walang umilaw sa kanya. Pag walang umilaw, okay na okay yung mga ano yan. Okay na okay pa yung mga windings niya, wala pang problema. Tapos dapat naman umilaw siya pagka nilagay natin dito. So full wave to ha, full wave charger ang TMX 125 kabilaan. Ibig sabihin good na good ang ating stator. Yan yung mga dahilan natin ha. Maraming dahilan kung bakit nalolobatan tayo. Dito naman tayo sa regulator rectifier. Okay, set up natin to. Ayaw
humido. O, tingnan mo ngayon yung charging niya. Halimbawa, yung passive naman yung walang supply. Reading. Ganun din, hindi rin siya magcha-charge. Malolobat pa rin tayo. Ito na. Pagka may positive na, nagkaroon na siya ng positive supply, pansinin nyo. Sa iba naman, nag-overcharge sa mga hindi full wave. Nag-overcharge pag walang negative. Okay, tumaas na uli. Okay, ito pa. Ito pa yung isang dahilan ng pagka-lobat. Ang isa naman palang dahilan ng overcharging pagka hindi nakalagay yung ating block. Yan na, hindi nakalagay yung block. Pero sa ibang regulator lang naman siya nag-overcharge. Yung ibang regulator naman kahit hindi nakalagay yung block, hindi nag-overcharge. Pero ang pinaka the best, yung block ilalagay din natin sa block para meron siyang voltage controller. Ito siya ba yung block to block or accessory wire. Natin papatayin niya para nakaano lang tayo, live to live lang. Pag lang magdidikit ang positive at negative, eh sigurado nga yan. Nakasaya na, full storage tayo. Kaya siya kasaya na. Testing na natin ibang charger kung baka tayo nalolobat. Pero napakahina. Ayan ang dahilan kasayang kaya rin tayo nalolobat. Pagka may tingnan nyo ha, yan yung reading ha, ilan? 13.5, 13.6. Pag ganyan na nabili nating charger, malolobat pa rin tayo. Kaya pag full wave ang motor nyo, DTGR or Liwa gamitin nyo. Hindi pa dumarating yung mga natin DTGR tsaka Liwa eh. Pero tayo pang CG, kaya lang hina rin. Hanggang lang siya 14.1 pang CG natin. Yung black ha, tingnan nyo, hindi natin lalagay yung black ha. Hindi natin ilalagay yung black. Pero sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo para sigurado. Minsan kasi pag mahina mag-charge, hindi ko nilalagay yun para mag-fast charge eh. Pero ganun pa rin. Mahina pa rin talaga pag mahina yung regulator. Kaya lalagay na lang din. Sa iba naman kasi 4 wires lang, walang black. Ang full wave na walang block. Yellow, hindi kasama yung black. Okay, reading. Bumili lang tayo ng bagong test light. Nagtampo na yung test light na to ah. Kaya siya kasaya no?
nakapatay tayo, yung battery natin healthy ah. Ganito yung reading ng ating battery. Pag ano, healthy ang ating reading ng battery. Ito. Nagtampo na to kasi meron tayong bagong test light eh. Ayan o. Healthy yung ating reading ng battery. Kaya pag nag-start ka, start po. Start. Tutulog ka lang pangkita na. Nakakakit na siya. Pag mahina mag-charge, kahit itaas nyo pa ng gusto yung minor nyo, pag mahina mag-charge yung charger nyo, ganun pa rin. Yan yung mga iba't ibang sakit kasayan kung bakit nalolobatan tayo ha. Stator, nahugot yung dilaw o yung pink sa stator. Tapos, siyempre unang-una, mahina na yung battery. Tapos, eto, pagka nabunot o nahugot yung red o naputol yung green, kahit alin sa dalawa, hindi rin siya magcha-charge. Kaya tingnan nyo, hindi nakalagay yung ano natin na black ha. Pero lagay nyo pa rin para for safety. Yung ating supply ng ating ano, yung voltage controller para sigurado. Pag full wave, tandaan nyo ha, Liwa o TPG ang recommend ni Katropa Allen. Talagang pangmalakasan. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat.